Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, anong vibration, energy para sa inyong lahat. I hope na makuha mo yung energy. Leo, thank you sa lahat ng Leo na patuloy na sumusubaybay sa aking channel. Doon sa mga nagla-like and share, nagko-comment. Thank you Leo. Tingnan natin yung second half ng 2025 from July until December. General reading lang tayo, so stay tuned sa ating mga messages and guidance. Okay, Leo. First card mo dito is number 39, it's number 11, it's manifestation. There's a blessing for support. So, sinasabi ng barahan na kung ano man daw ang plano mong gawin, or kung ano man itong gagawin mo simula ngayong July hanggang December, you are supported. Maybe you are supported emotionally ng mga tao sa paligid mo. Second, financially. And third is, meron kang mga spiritual helpers, guides, angels, and the universe, ang ating Panginoon. And they are forming as a team, diba? As a, parang ano sila tawag dyan. Yun, team. Team para tulungan ka sa kung ano man yan na gusto mong gawin. Maybe marami kang gustong simulan. It's either business, it's either anything na gusto mong simulan. Don't worry because you are supported. You are guided, you are protected. Okay, tingnan natin Leo, ang second deck mo. Okay, 'di ba? Same din dito. Same din sila, 'di ba? Triumphant success. So kung makikita mo dito, yung 6 months mo ay sobrang aggressive, 'di ba, Leo? Ang nakikita ko sa'yo dito na you will fight for your right, 'di ba? 7 is parang ang gagawin mo dito is ipaglalaban mo talaga. Ipaglalaban mo yung pangarap mo, ipaglalaban mo yung karapatan mo, ipaglalaban mo yung kung ano man ito na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Okay, Leo. Triumphant success. And sinasabi ng baraha sa'yo dito, Leo, na this second half of 2025, sobra-sobra yung motivation mo. Kasi atong number 7 na to na triumphant, sobrang motivation, determination, and hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakukuha kung anong gusto mo. If you're single, Leo, possible na may isang tao, kung babae ka, isang tao yung papasok sa buhay mo, maybe sabihin natin na manliligaw mo, and pwedeng tutulungan ka niya sa kung ano man na plano mo sa buhay. Okay, reconciliation and career. Sa usaping career mo, Leo, kung makikita mo dito, meron ditong tawag dyan, hagdan. And 3 is symbolizes stability and balance, foundation. And meron ditong rainbow sa around niya, diba? Sa paligid niya. So, parang sinasabi sa'yo dito, Leo, na sa usaping career, kung halimbawa yung simula 2021 or 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, and until now 25, kung hindi naging maganda yung career mo, lalo yung business mo, kung business person ka, sinasabi ng barahan na sa second half of 2025, possible na magkaroon ka ng pagkakataon para, kumbaga, mag-level up ka sa career mo. It's either career change, career move, change of career siya. So, maraming pagkakataon. Or maybe may mga salary increase, higher position, lump sum of money. Kung medyo magaling ka sa business, pwedeng mga big contracts or anything na malaking kita ang possible na darating sa'yo. And the reconciliation,
So, if you are having misunderstanding, if you are part of misunderstanding, competition, family, karelasyon, or pwedeng mga kapamilya, kapitbahay, may possible na reconciliation na mangyayari sa inyo. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na ihanda mo ang sarili mo para dito kasi maraming pag-uusap, maraming pagkakataon para ma-reconcile or pwedeng magkabalikan, yung mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, mag-ex, or pwedeng magpapamilya. May pagkakataon na kumbaga, bumalik sa bawat isa, diba? Reconciliation and renewal of relationship. Okay, Seven of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Wands. Okay. Okay, Leo, comment down below. Sinasabi sa'yo dito, meron ditong Five of Pentacles. So, maraming pagsubok financial ang mga Leo na pinagdadaanan. Parang, yun nga sabi ko sa'yo kanina, maybe 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, almost 7 years na or 6 years ka na nagsasuffer financially or may trabaho, may negosyo, pero hindi siya yung sobra-sobra yung pasok ng pera. But, sinasabi ng baraha sa'yo na hindi ka sumusuko, diba? You're striving so much, working harder, parang ganon. And, sinasabi ng baraha sa'yo dito na lahat ng sacrifices mo, Leo, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtsatsaga, pagpupuyat, ay ibibigay yan sa'yo ng universe. Kumbaga, walang masasayang na sakripisyo. Yung King of Pentacles, tsaka Ace of Wands, sinasabi sa'yo na ihanda mo ang sarili mo, Leo. Maybe ngayon, wala ka pang lump sum of money, wala ka pang millions, wala ka pang maraming pera, but ihanda mo daw yung sarili mo kasi nandito yung Ace of Wands. Ihanda mo ang sarili mo kasi bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na maging King of Pentacles. Yung King of Pentacles ay hindi lang siya thousands of money, pesos or in dollars. Millions to, guys. So, sinasabi ng baraha sa'yo na posibleng makahawa ka ng maraming pera or pwedeng bigyan ka ng pagkakataon ng universe na makuha mo, makamit mo talaga yung pinagpapaguran mo kung nagpapagod ka. Pero kung isa kang Leo na tambay, wala ka namang ginagawa, hindi to resonated sa'yo. Kasi etong Seven of Pentacles, tsaka King of Pentacles, resonated lang to sa mga Leo na may trabaho. Yung mga Leo na trabaho sila ng trabaho pero wala silang naiipon, walang nakukuha. Okay? Hindi yung tambay na nakaupo lang, nakahiga lang, parang ganyan. No, hindi ito para sa mga tambay. Ito doon sa mga Leo na may trabaho. So, sinasabi sa'yo dito na like, halimbawa, trabaho ka ng trabaho, tapos nauubos lang yung pera mo sa bills, expenses. Yun yung sinasabi ko sa'yo dito na isang pagkakataon ang posibleng ibigay sa'yo ng universe na pwedeng makahawa ka ng limpak-limpak na salapi. Okay? And sobrang exciting na ito eh. It's either a job, it's either a business, or it's either inheritance, or it's either manalo ka sa lottery or sa kung ano man na panalo. Emotionally, Leo, sinasabi ng baraha sa inyo dito, so usaping emotion, isang emotional celebration ang posibleng isa-celebrate mo bago matapos yung taon. So, syempre, Leo, August siya yung birthday mo. So, maybe this is your birthday celebration. So, nakikita ko sa'yo dito na possible na sa birthday mo wala kang pera. Diba? Like, for example, wala kang pera sa birthday mo, but may mga kapamilya ka siguro na handa ka nilang pasayahin sa birthday mo. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kahit wala kang pera sa birthday mo, maraming mga tao sa paligid mo na willing ka nilang bigyan ng birthday celebration. Okay, sa ilalim mo dito is Two of Cups. Okay. Merong kasal.
Merong kasal na posibleng magaganap, Leo. Pwedeng nakikita ko dito, pwedeng ibang lahi siya. Or maybe, ano siya, medyo may edad na. So, yung mga Leong single, possible kayong ikasal from July until December. Isang fire sign, Leo are Sagittarius din, part ng zodiac sign mo, ang posibleng magdadala sa'yo ng offer. So, same sign mo, maybe someone na gusto kang tulungan, posibleng mag-offer sa'yo ng job. It's a new job, new career, but etong trabahong ito na i-offer sa'yo, just to remind you lang, or just to warn you, na ang trabahong yan na ina-offer sa'yo, malaki yung sahod niyan. Malaki yung sahod, but the problem is, mahirap yung trabaho. 9 of Wands, talagang mahihirapan ka sa trabahong yan. So, basta ihanda mo ang sarili mo, Leo. Kung ready ka sa mataas na sweldo, pero mahirap na trabaho, go ka. Okay. Mag-iingat kayo by the end of the year. Mag-iingat kayo, Leo, lalo na yung iba dyan, kasi pwedeng may scam kayo, maloko kayo sa relationship, or maybe friendship or collaboration, or pwede kayong magkaroon ng, kumbaga, di ko alam eh. Kasi kung halimbawa, kung may niloko kayo dati, maybe bad karma to. Or kung halimbawa, wala ka namang niloko, etong taong to, pinagpaplanuhan kang lokohin, hayaan mo na lang kasi may karma din siya. Pero ang taong to na papasok sa buhay mo, pwedeng lokohin ka emotional or financial pag nakawan ka. Okay? Thank you guys. Bye!